At maaari po yung object, pwede po mauna sa sentence. So, pwedeng gumit na, pwede rin bumulit. Yun po ay depende po dun sa emphasis po ng author. So, hindi po yan po ay hindi natin makikita sa translation. Okay? So, word orders, the author's emphasis or highlights are not always translated into a native language. Kaya nga po sabi po natin, mas the best po magbasa tayo ng mga translation na gumagamit po ng tinatawag na formal equivalence. Pinag-aaral natin 3 methods: formal equivalence, dynamic equivalence, and paraphrase. Okay? So that every feature of the old original biblical language has an equivalent in our modern vernacular. Halimbawa po, sa wikang English, meron po naman tayo dalawang tense. Sorry, hindi po tense. Passive voice, no? Passive voice and ano ba isa? And active voice. Active, kapag ang verb, kapag ang tinatawag na subject, ang doer ng action. Diba? Passive, kapag ang subject ay receiver ng action. Pero sa Greek verb po, meron pong middle voice. Okay? Meron po siyang middle voice. At sa wikang Grego po, doon sa pagkasulat, pag ginamit po yung salitang tense, yung salita po kasi sa ating tense is refer to the time. Diba? Ang highlight na salitang tense sa wikang English is about the time when the action was performed. Pero po, sa wikang Grego po, hindi po yun. Yung pong aspect ang tinatawag na highlight ng isang tense. It is about the action of the verb. So yung time po, it is only the secondary, but the primary is the kind of action. Yun po ay hindi natin makikita sa translation. Okay? So, tagbigyan nagsulat po, nakuha po ako ng isang reference para po magkaroon naman po ako ng basehan para po sa inyo. Doon po sa, ito po isang aking ginamit na aklat, Basic of Biblical Greek Grammar, po sa paragraph 2.1, English has no exact counterpart to the Greek parallel of Greek perfect tense. And paragraph 25.3, it can become somewhat complicated to translate perfect tense because of the absence of any exact English parallel. Pero meron po book around na ginagawa ng mga translator para po ma-capture po yung perfect tense sa wikang Grego papunta po din sa tinatawag na native language. Okay? So, hermeneutical principles are the foundation to human reasoning and naturally operates in everyday communication. Hermeneutics point for biblical studies, thus it deals with the verbal usages, no? Has its purpose to uncover the author's intended meaning, not to justify personal belief. No, pag ginagamit po natin yung hermeneutics, hinahanap po natin yung ano ba talaga yung gusto ng kami sila gustong sabihin ng author. Hindi po natin ginagamit ito para i-justify kung ano yung pinaniniwalaan natin. Kaya nga po nagkakaroon po yung iba po, gumagamit na iba-ibang translation, gina-justify po nila what are in their mind instead of taking what the Bible is saying. Kaya nga pag gusto natin hanapin yung katotohanan, pinupuntahan po natin, kapag tayo po ay investigador, kapag gusto po natin malaman, mag-investigate doon sa tinatawag na cause ng crime, lagi po tayo sa pumupunta. Hindi po tayo nagbabasa, hindi po sila nagbabasa ng report. Pupunta sila mismo doon sa crime scenes. Yung atin po, pag nag-iimbestiga po tayo, pupunta tayo mismo doon sa tinatawag na original na tinatawag. Okay? So there are 5. So ito po, alam po nitong 5 W's na ito. Ito po ay yung principle ng hermeneutics. Ito po ay palasak na palasak po sa pang-araw-araw na buhay. Kanino po natin ito makikita? At sino ang partikular na makikita natin gumagamit ito? Sa mga marites. Mayroon po tatlong marites. Si marites A, marites B, marites C. So si marites A sa si marites B. Aga-aga po, kita, ay Mari, alam mo ba si Gracia? Yung taga-kabilang barangay, sinabunutan ni Maria. Eh dumarating si si marites C. Narinig, sinabunutan, ha?
Sino yun? Yan na. Tinanong na. Yan yung unang-una. Oh! Tinanong, sino yun? Kasi hindi familiar sa kanya yung kaisipan. Ayan, sino yun? Yeah. The person is speaking and to whom the said statement is addressed. Yung pa na. Yeah. Tapos tatanungin pa niya, bakit? Anong nangyari? Yeah. That is what is the subject or the main point of this discourse. And when the time statement was said in the book written, where the geographical or cultural setting, the authors, and why the author, the speaker's purpose, or why the statement was said. So ito pong limang to, makikita po natin sa mga markets. Mag-observe po kayo. No? Mag-observe po kayo sa mga markets. Ito po ang laging ginagamit nila sa pagkakalat po ng mga chismis. At yan din po ang ginagamit po natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay, bagamat hindi po natin nalalaman. Okay? So hanggang dito lamang po at sa susunod po ay tatalakayin po na, sabi po natin, magiging magmabagal po ang ating pag-aaral para higit na maunawaan natin, may apply po natin yung tinatawag na terminological principles. Okay? Nilamang po at marami po salamat. Maraming salamat, Brother Elzar, sa Bible study natin. Ang susunod po naman ay si Brother Jason sa sermon. Share po muna. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa puto po ito ay dumagong muli tayo sa sermon. At bago ko napapansin ninyo ay palagi po akong tumatayo tuwing sasapit yung sermon dahil isa po ako sa reliever na kapag hindi po nakaprepare yung ibang classmate ko, ako po yung nag-relieve. Kaya palagi po akong nandito. Sa puntong to ay ako po talaga yung naka-schedule. Hindi maalis yung baba, pero kailangan yung labanan. So bago po ito ay dumako tayo doon sa aking paksa na inihanda sa umaga po ito. Ito po ay patungkol sa tao. Dahil kasama ito sa 5 major subject na tinatalakay ng mga preachers. So sa ngayon po ay tatalakay natin yung isang bahagi ng 5 major subject dahil binubuo siya ng God, man, Satan, salvation at saka sin. Yan po yung binubuo ng 5 major subjects. So, pasukin natin yung isang paksa dito sa 5 major subject. So, sa creation, nilalang ng Diyos ang tao. Nilalang sila ng lalaki at babae. Lagi tayong papaalaala po na kung ikaw ay babae na nilalang, kung ikaw ay lalaki na nilalang, magpakalalaki ka. Ano po? Yan yung kasabihan sa Tagalog na yung bato-bato sa langit, matamaan na yung galit. Ano po? Dahil marami, baka may naliligaw na landas na baka napupunta ka na pala sa mali na daan.